Hello fam, welcome back to another vlog. So it's a Thursday today and 3:30 na ng hapon ngayon. And ngayon fam ay mag-grocery ulit tayo kasama ang fam. So isasama ko kayo. So dyan lang ulit tayo sa SNR mag-grocery para malapit. Bibili tayo ng mga essentials para dito sa bahay. So tara, sama ko kayo sa ating grocery vlog na ito. Alright, dito tayo fam sa SNR. Yan ang fam kasama natin. Si sis pauwi pa lang galing office. Pasok na tayo fam. Ayun, may mga inflatable sila kasi summer na. So first order of business natin dito sa mga vitamins and gatas. Dito kami nabili ng Anlin. Ay, ito yung magandang towel, oh. Kabili kami nito ni sis pa. Maganda siya. Less 50 pesos, oh. Tapos yung itong kabila, buy one take one. Maganda yan. Ito na po ang mga vitamins. Centrum. Anlin. Ayan, twin pack. Anlin Gold 1407, twin pack. Paper cups 224. Ayan, mga Colgate 349. Optic White kasi less 25 pesos. Pantene hair mask less 120 pesos. Wow, malaki yung masisave dito ah. Ito less 200. She Moisture Manuka Honey pang hair care. Dove less 100 pesos. Ayan. Tapos itong Dove Conditioner, less 50. Yan, kuha tayo ng sabon ni Baby, Cetaphil. 451 yung isang ganito. Okay, yung sabon, dito natin binibili fam kasi malakihan. Ito fam yung kinukuha nating Ariel powder, less 90 pesos. 474 pesos. Ito, favorite namin to. Mga panglinis. Kasi lang Domex. Buy 1 at 149. Buy 2 at 278. Nice. Meron din pala dito from na Jeju Mandarin Orange. 129 each siya. Pero if you buy 12, 1508 na lang. O yan, dato puti. Nakasave ka pa ng 4 pesos. Patis, 142, dalawa na. Kuwari tayo nitong honey citron and ginger tea. 369. Okay, pineapple juice. 196, 6 na piraso. Fam, ito yung binibili natin sa Korea. Meron na rin pala dito. Ayan o. Lotte Kokal Grilled Corn. 239 pesos. Pero ziplock siya. Masarap to. Ito yung kinakain natin nila customers noon. Hashtag GM recommends to fam. 239 siya dito. Ayan, kuha rin tayo nito fam. Mga pang hotpot. Cheese tofu. Cuttlefish ball with cheese. Tapos fish ball with fish. Ayan. So mga pang hotpot natin. Okay, come on. Ayan, kuha din tayo ng Pure Food Standard Juicy Cocktail. Less 9 pesos dito. Tapos itong New Yorker, ayan. Si Mers ang nag-recommend yan. Masarap din daw. So, fam, ang dami nilang tinapay, oh. Item of the week nila. SNR Ring Cake. Buy one, take one. At 379. Bake Fresh Daily. Dami. Ayan pa, oh. Nagre-replenish sila. Ito, fam, ang favorite nating meat na pinapang kaldereta. Beef short ribs. This one. Itong wings dito sa SNR maganda rin fam kasi malalaki yung mga wings nila. Masarap siya ipang chicken wings. Ayun oh. Ganyan siya kalalaki oh. Kuha tayo. Ayan siya. Ito na fam ang paborito nating section dito sa SNR. Yung mga fresh fruits. Ayan, may honeydew. Sarap tong honeydew nila. Kuha rin tayo nito fam. Mukhang masarap oh. Manggang hilaw. Ito fam, Gatorade. Kumuha din kami nito. 6 na piraso, 226. Ayan na ang mga nakuha natin so far. So yung mga malalaki lang talaga is yung mga ano talaga no. Mantika, suka, mga sabong panlaba. Yan ang mga majority na kinukuha natin. Oh, panghalo daw sa tuba fam. Kasi may nauwi pang tuba dahil meron kami isang kamag-anak na umuwi dito sa Manila from Leyte. Tapos nag-bus sila. E pag ganun pwede magdala ng tuba. So may dala silang tuba. Nahaluan lang yun usually ng Coke. Ngayon, bil tayo ng noodles pang hotpot. Kuha rin tayo nitong Knorr cream soup. Cream of mushroom. O, less 9 pesos pa siya.
Ngayon, take out na muna tayo ng pizza, fam. Pang merienda natin. Ito in-order natin, fam. So, tagi-isang slice lang. Combo, garlic and shrimp, cheese, tsaka pepperoni. Ayan yung mga prices niya. Share na lang kami ng fam. Tapos, umorder na ako ng isang chicken bake roll and fries. That's it. Merienda na muna tayo. Tapos, meron tayong pizza. Mga fam. Masarap dito sa SNR yung malalaki nilang pizza. Tapos, haluan mo siya ng mayo and ketchup. Mayo dressing. Okay. Merienda muna. Merienda tayo ng pizza. Alright, mission accomplished tayo, fam, dito sa SNR. So yung mga pinamili natin, majority mga gamit sa bahay talaga. Mantika, suka, toyo. Ayun, napadilim na sa labas. Okay, dito na tayo sa bahay, fam. Unload na muna tayo ng ating mga pinamili. Si Baby Zack ay nakatulog na, andun na sa kwarto, inakyat na sa taas. Sakto kadarating lang din ni Sis. Okay, nandito na tayo sa taas, fam. 7:20 na ng gabi ngayon. Anyway, tapos sa ang ating grocery, fam. Again, yung mga pinamili natin ay more on mga basic kailangan talaga dito sa bahay. Parang napansin ko naman yung in-apply ko na lipi. Yan, no? Diba, nag-retouch na ako ng lipi, fam, bago ko open yung camera. Ito yung peri-pera na lipi na nabili natin sa South Korea. Maganda siya, no? Pag in-apply mo siyang ganyan. Anyway, tapos na tayo pag-grocery and relax na tayo dito sa bahay, no? The past few days, naging busy tayo sa mga errands, and I'm happy na naisingit namin itong grocery ngayong week. Kasi fam, na ngayon Thursday, diba? Tapos Friday na, Saturday and Sunday. Monday kasi ng gabi, flight na ulit natin. May panibago tayong travel series and bagong destination yung pupuntahan natin. So, share ko na lang yan sa susunod pa na vlog natin. Ngayon, kachat ko si Casby. Nakakatawa kasi, nag-uusap kami tungkol sa pagkasunog ng balat namin sa Leyte. Nag-uusap kami na si Casby nagbabalat na lang yung dito, pati yung sa balikat. Si Baby Zack, ganun din, parang nagbabalat na rin siya. Ako rin ito, Kung makikita nyo dito ko pa may hati ito kasi diba sleeveless yung suot ko. So dito maputi, pero pagdating dito sa braso ko, yun na yung nag-darken yung kulay. So ngayon, nagre-review na rin ako ng vlog, fam, na i-upload natin mamaya. So ma-upload na mamaya yung first Gabaldon vlog. So yung Gabaldon series, sinati namin yun sa dalawa kasi masyadong mahaba pag isang vlog. Hello fam, so commercial na muna tayo saglit because I wanna share with you na meron na po ulit tayong bagong Klook Creator Shop. So para ma-access yung shop, punta lang kayo sa Klook app and search nyo lang yung name ko na JM Banquisio and click nyo lang yung first line na lalabas dyan para ma-direct nya kayo sa aking Klook Creator Shop. So dito sa page na to, pinagsama-sama ulit namin fam lahat ng aking hashtag JM Recommends ng mga tours, activities, attractions, eSIMs, transports, and hotels at iba pang mga pwede nyong mabook sa Klook from different countries and different cities. So meron tayo for Tokyo, Kyoto, Fukuoka, Osaka, Taipei, Bangkok, Singapore, Hanoi, Sapa, Seoul, Busan, and Melbourne. So iba't iba to fam, may activities, may hotels, may eSIMs, may transport, and mostly lahat ng ito ay yung mga na-try and tested ko na. Mga hotels na napagstayan ko na, mga activities na nagawa na natin sa mga previous trips natin. And ang maganda pa dito sa Creator Shop, may mga bagong promo codes kayong pwedeng magamit. Sa bandang baba ng page, andyan yung mga bagong promo codes na pwede nyo gamitin para makasave pa kayo sa mga bookings ninyo. So yun lang fam, access nyo na agad yung Creator Shop kasi paunahan lang din na magamit yung mga promo codes na available doon. Yun lang, balik na tayo sa vlog. Good morning fam, so Monday na ngayon and alas 9 na ng umaga. And ako ay aalis ngayon, punta ko ng Makati dahil kukunin ko na yung passport ko. So nag-apply pala ako fam ng another China visa, no? Kasi ang next destination natin ay China. So mamaya na yung alis kong madaling araw. Ngayon ko palang makukuha yung passport ko. Why? Medyo matagal pala ang processing ngayon ng China Visa Application Center. Kung maalala nyo before or kung napanood nyo yung vlog natin before fam na nag-apply tayo ng China Visa sa application center, mabilis
bilis lang, 'di ba? Ang process lang noon, diretso punta ka na doon sa center, pipila ka lang doon, isi-screen yung mga documents mo, tapos magbabayad ka lang, and then that's it. Maghihintay ka na lang ng ilang araw, makukuha mo na yung passport mo na may kasamang visa. Pero ngayon, iba na pala yung process, fam. Kailangan mo nang mag-send ng email. So ang gagawin, gawa ka ng account, pero tayo may account na tayo before, so nag-login na lang ako. Tapos start application, no? So kung paano natin fini-fill outan yung visa application before, parang same lang din, pero tinranslate nila into a website. Tapos next ka lang ng next. Lahat ng mga details mo ilalagay mo, personal information, previous travels, tapos mag-attach na rin ng mga soft copy ng mga documents doon. After nun, hihintayin mo yung approval nila. Doon ako natagalan, fam, kasi ang tagal pa na nung approval nila sa online. Okay, so ang requirements na inattach ko doon sa application ko, fam, ay number 1, yung bio page ko ng passport. Tapos number 2, yung previous China visa. So nakadalawa na tayong visa, fam. Una yung single entry, pangalawa yung double entry. So in-scan ko lang din yon, tapos inattach ko doon. Pangatlong inattach ko is yung aking flight booking. Again, sa China visa application, even before pa, no, kailangan na talagang may flight reservation or may flight booking ka na. Tapos pang-apat is yung aking hotel reservations. And then pang-lima, yung travel itinerary. So mas madali na yung application ngayon, fam, since pangatlong apply na natin and multiple entry na yung in-apply ko. Wala nang kailangang isubmit na bank certificate, bank statements, hindi na rin kailangan ng ITR, COE, wala nang mga ganyan. So basic requirements na lang yung in-attach ko, and then yun lang, naghintay lang talaga ako, no. Buti na lang talaga nung pagbalik ko dito mula Japan, inayos ko na talaga yung mga papers ko, tapos sinabit ko na online. So first week ako ng April nag-submit sa online. Ang ina-expect kong approval niyan after ng Holy Week, mga April 7, 8, 9. So naghintay ako ng approval ng mga araw na yan. Wala pa rin, fam. So ang ginawa ko, tumawag na ako sa China Visa Application Center. Masa-search naman sa Google yung telephone number nila. Yun, nag-ask ako, and then sinabi nga nila na medyo matagal daw talaga yung approval ngayong mga weeks na ito kasi nga maraming nag-a-apply. Fast forward to April 14, na-receive ko yung approval. And then April 15, pumunta na agad ako. Kasi yun yung gagawin eh. Once ma-approve ka, pupunta ka na agad doon sa Visa Application Center. Ipapasa mo na yung mga requirements mo, kung ano yung mga sinubmit mo online. So i-print mo lang yung visa application mo, tapos kung ano yung mga attachments, yun yung dadalin mo doon. Of course, kasama na yung mga passports, no, and then yung ID picture. So yun, April 15, ang aga ko pumunta, fam, kasi nga naisip ko talaga na ang dami talagang tao niyan. Dumating ako ng mga 8:30, pero sa baba pa lang kasi ng building, maglilista ka na, no. Eh nagulat ako, ang dami nang nakalista. Tapos may time doon sa sheet nung guard. Nakita ko yung iba 5 AM pa lang nandun na. So ang aga talaga nilang pumila, no. And pag akyat ko sa taas, alam niyo kung pang ilan ako, fam, 132 nung April 15. 8:30 pa ako dumating, 30 minutes before opening ng application center. So yun, medyo maraming tao nung time na yun. Sakto, fam, may lakad din ako nung April 15 na yun. So tinanong ko sa guard kung ano yung pwedeng gawin. And sabi nila, kung mag-avail ka raw ng extra service doon sa Visa Application Center, ang tawag nila is VIP service. Pwede kang mauna sa pila, tapos hiwalay pala yung pila ng mga VIP doon sa regular. So ang ginawa ko, fam, is nag-avail ako ng VIP service nila para mabilis ako matapos. So April 15, nakapasok agad ako ng 9 AM, iba yung pila. Tapos nakasalang agad ako doon sa counter nila kasi parang dalawa lang yung nag-avail ng VIP service tong araw na yon. So pangalawa ako sa pila, nakapunta agad ako sa counter, and then ayun, pinigay ko lang yung mga documents ko doon, pinasa ko pati yung passport ko and pati yung picture, and then yun na, binigyan ako ng resibo. After 4 days, babalikan yung passport. Ngayon, tinanong ko kung pwede bang rush, express, kasi may ganun sila eh. Pwede ka magpa-express, pwede ka mag-rush. Pero ang sabi nila, kapag tourist visa pa rin applyan mo, hindi pwede magpa-rush or magpa-express. Regular processing lang, which takes 4 days. Binilang ko yung araw, sakto naman na before tayo umalis, makukuha natin yung passport natin. So yun lang, okay na ako sa regular, and wala rin naman tayo ibang choice kundi regular talaga. So after nung screening, pinapunta na ako sa cashier, nagbayad na ako, fam. So lagyan natin yung visa fee dito. Ito galing to sa website ng Visa Application Center ng China. And ayan yung mga visa fees kapag single, double, or multiple. Pero ako, since multiple na yung in-apply ko, 2,100 pesos yung visa fee, tapos 1,848 kasi yung service fee, no, kapag normal. Pero kapag magpapa-VIP ka, mag-a-add ka lang din
ng 1,848. So kung normal processing ka fam, ang babayaran mo ay 3,948 for multiple entry. Pero kung katulad ko kayo na wala kayong masyadong time to process everything doon sa visa and gusto nyo mag-avail ng VIP service, mag-add lang kayo ng 1,848. So 5,796 yung total ng binayad ko. At least, mabilis ako natapos doon sa visa application center and nagawa ko pa yung mga kailangan kong gawin nung araw na yon. So ayan, i-share natin dito yung photo na nakuhanan ko. Yan yung naabutan ko from pagdating ko ng 8:30. Ganyan karami yung tao. Halos mapuno yung lobby area nung China Visa Application Center. So yan ang mga process na pinagdaanan natin fam And fast forward to today, April 20, papunta na ako ng application center. Kukunin na natin yung passport natin. So kayo fam, kung plan nyo rin mag-apply ng China Visa, I suggest agahan nyo rin yung pagla-lodge ng application nyo online. Mabuti ng maaga kaysa yung maghahabol tayo sa oras. Although before kasi talaga mabilis lang As in pagpunta mo lang doon, ilang araw lang makukuha mo na yung password mo. Pero ngayon nag-iba na pala yung process. So online na siya, agahan nyo mag-fill out online at least 2 to 3 weeks before maganda makapag-fill out na kayo. Kasi once ma-lodge nyo naman yung application nyo sa China Visa Application Center, okay na yun, 4 days processing lang, makukuha mo na yung passport. So tara na fam, dive na muna tayo papuntang China Visa Application Center. According sa Google, 1 oras lang yung biyahe natin. Mabilis lang kasi pumunta doon, lalo na kapag sa Skyway ka. From dito sa Expressway, tatagos ka ng NAIA Expressway, tapos Skyway, and then bababa tayo ng Amorsolo. Pagbaba mo ng Amorsolo, greenbelt na yun So wala tayo talagang masyadong dadaan ng traffic. So ayun, excited ako fam dito sa destination na ito. As I've shared in the previous vlog, magta-try naman tayo ng mga bagong destinations moving forward. So we're starting off with China. So bagong destinations yung pupuntahan natin. And sobrang excited akong puntahan tong cities na ito. So 2 cities yung pupuntahan natin in one trip. 9 days in total yung trip natin fam. And aalis tayo mamayang madaling araw na, alas 2. Kasi sakto, nakakuha ako ng direct flight mula dito sa Manila papunta doon sa first city na pupuntahan natin. Before, wala yatang direct flight or madalang. Kaya ang ginagawa ng mga Filipino tourist na layover pa sila sa ibang parts ng China bago pumunta doon sa destination na pupuntahan natin. Pero ngayon, may direct flights na. I'm excited, Bagong destinations, bagong discoveries, bagong experiences. So, ayan. And also fam, we'll try to balance din yung pag-visit sa mga international destinations, pati yung mga domestic. May pipeline na kasi ako niyan fam, nakaplano na yung mga pupuntahan natin. And as much as I can, ina-alternate ko yung destinations natin. International, tapos domestic, tapos may mga day in a life vlogs, travel with the family, with the cousins, celebrations. So yan yung mga nakalatag sa atin, Tapos, ngayon, hanggat maaari, ina-alternate ko siya para may variety yung uploads natin. Hindi puro tuloy-tuloy international, domestic, yan. So, iba't iba ang mga plano natin na nakalatag, exciting. Tapos, kaninang umaga, grabe, babad yung FYP ko sa Bieberchella, Ang daming kinilig doon sa performance ni Justin Bieber sa Coachella. Pero ang pinaka-nagustuhan ko yung Beanie. Hindi ako talagang fan nung Beanie, Pero, nung nakita ko yung performance nila doon sa Coachella, goosebumps, napakagaling nila mag-perform. Like, sobrang nakaka-proud na nakapag-perform sila doon sa Coachella stage, diba? Tapos, nag-concert ang SB19. Nitong weekends, nag-concert sila. Napapanood ko rin sa FYP ko yung mga clips. Ang galing talaga. So, meron tayong isang fam, si Miss J. Ayan, batiin natin. Hello po, Miss J. Si Miss J, nanood siya ng concert ng SB19, And yung concert ng SB19, dito lang yung ginanap, fam, sa SMDC ground. So, malapit lang. Sayang di tayo nakanood kasi wala akong time. Pero yan yung mga nasa bucket list kong mapanood na mga performances, SB19, Beanie, tapos The Ones, ayan, and Cup of Joe. Ayan, so yun yung mga nasa listahan ko
na sana makanood tayo ng performances nila ng live. Yung playlist ko, yan yung mga pinapaikot-ikot ko sa Spotify ko ngayon, yung mga kanta nila. Lalo na yung Cup of Joe, yun ang favorite ko ngayon, yung gaganda ng mga kanta nila. Alright, so nandito tayo from sa De La Rosa Car Park. Dito lang ako nagpark sa second floor. And ito lang yung pupuntahan natin sa kapila. Ayan. Tara, let's go! Ito, so ang babaan ay nandito sa gilid. So pwede rin kayo mag-park dito fam, 60 pesos ang bayad. Tapos dito lang yung babaan, meron namang stairs. No cashier at exit, so kailangan natin magbayad sa baba bago tayo lumabas. Dito na tayo fam, o diba isang tawid lang tayo. Yan lang tayo sa kabila. So tara, register na muna tayo dito sa guard. Dito na tayo fam. So bawal na mag-video sa loob. Balikan ko na lang ulit kayo mamaya. Fam, nakalabas na ako ng visa application center. Nakuha ko na yung passport. And mag-hi tayo sa isang fam natin. Nakita natin dito si Lindy. Hello po! I love you, Lindy. Kami ng husband ko, as in like lahat ng vlogs. Thank you. Proud Bisaya here. Yes, mga gwapong Bisaya. Mga kasama niya. Hello. Jasmine and Jessica. Nice to meet you. Thank you, husband ko. As in fan. Si Tony. Tony. Hi, Tony. Pati yung husband ko, si Bam. Bam. Hello, Bam. And fam natin to si Dindy as in. OG fam. OG, as in OG. Yeah. Thank Dahil you. din sa kanya, kaya nakilala po namin kayo. Thank you. Kababa na ako fam. Ngayon magbayad na muna tayo ng parking. Dito lang. Central Payment Station. First 2 hours. Thank you. Ngayon nakita tayo. 11:30 na ng umaga. Pero plano kong dumaan fam ng Ayala Malls, Manila Bay. Doon na rin tayo mag-lunch. Okay, ito na ang ating passport fam. So, nag-grant naman tayo ng visa. Thank you po kay China Embassy, no? And multiple entry yung nag-grant sa atin. So, 30 days ang allowed. And then, from April to October, valid yung visa natin. Yay! So, multiple na rin talaga in-apply ko fam. Kasi ganun yun, no? Kailangan single ka muna, tapos double entry, saka ka pa lang makakapag multiple entry. So, hindi siya pala katulad nung sa mga ibang countries na kapag nag-single entry ka na ng first, pwede ka nang mag-apply ng multiple. So, dito sa China, kailangan single muna, tapos double, then multiple. So, ayan. Nakuha na natin ang ating multiple entry visa for China. So, ready na tayong lumipad mamaya. So, ang saya din, no? Kasi may mga nakita tayong fam doon sa loob. Si Dindy, yung husband niya si Tony, and fam. Ayan, thank you so much. Saya makakita nung fam. Yun si Dindy, OG fam daw talaga siya fam. O, diba? Kaya lagi kong sinasabi, no, pag nakita nyo ako sa daan or kung saan man, huwag kayong mahiyang bumati fam kasi ako lang to. No, although mahiyain din naman talaga ako sa personal, pero mas gusto ko yung makita kayo kasi yun lang yung moment na makikita tayo. Sayang naman kung hindi tayo makapag hi, hello, mag-picture man lang, diba? Kasi ganun din ako yung sa mga pinapanood ko na mga influencers or mga artista, diba? Nahihiya talaga ako pero sayang kasi, diba, yung opportunity. So yun lang, if ever na makita nyo ako fam, huwag kayo mahiyang mag-approach, mag-hello, picture tayo, ano? Tapos may mga nakita tayong mga fam and subscribers sa loob. Yun nga lang, bawal kasi mag-pictures and video talaga sa loob. Kaya sinulat na lang nila, nagpapa-shoutout sila. Sige, shoutout natin si Sir Chito Santo Domingo from Synergy Group. Shoutout din kay Kagawad Francis Antit sa Landanan of Barangay 879, Zone 96, Santa Ana, Manila. And all employees of Marlow Navigation. Ayan, shoutout natin. Si Miss Precious Lucky sa Landanan, Rosana sa Landanan. Hello po sa inyo. All Visa Flag State Section of Marlow Navigation. Hello po sa inyo. So, i-take na rin natin itong moment fam, no, para i-shout out and pasalamatan yung mga top commenters natin sa YouTube. Paminsan nagpo-post ako dito sa community sa YouTube. Tapos minsan sinishare ko rin sa Instagram, no. Meron kasing tinatawag na community spotlight si YouTube. So, nilalagay niya kung sino yung mga top commenters, no, sa ating mga YouTube videos. So, lagay natin dito. Thank you and shout out sa ating mga fam. Si Wyatt Abastillas, Ira May Grace, CB, MC3TC, My Life 9763, MVC Carlos, ayan, si Wayo, Mili Ang Jingo, Liz Santi Cabs or Maria Eliza Cabiling, Celia Lights, Jodex Sanko, LSB and Dabarcads, Angie Red, Merlin Bautista, Lilac, Ruby Padrones, Alodia M, Reggie Pinlac, Tyrone Joseph Menor, Muchas Gracias, Cheska Pri,
Primo, Dolores Martinez, Jerome Eric Aldovino, Solomon III, Joy Kojima, Grace Maximo, Angel Heart Black, Jonah Villones, Inaf, Gemaline Namok, Cherenkeng, Chen Chen, Muriel Bongat, Woggle Buggle, Agnes Pangilinan, Dearly Silvano, Golf Sugar, Mai Arucena, Mira de la Serna, Rodessa de Leon, Jerby Benignos, and Aida Ronquillo, Table Runner, Ingrid Apostol, Techi Balbin, Kbot 1030, Mix JR, and Odelion Cruz. Ayan, so shoutout po sa inyo. Maraming salamat fam sa patuloy na pagko-comments, no? Pero alam ko, marami din sa inyong fam na hindi lang pala comments, di ba meron sa inyo mga silent na nanonood talaga. So, kahit na hindi kayo mabanggit dito, please know na appreciate ko kayong lahat fam, no? Pero special shoutout din dito sa mga fam natin na palaging nag-iiwan ng comments sa ating YouTube videos. So tara na, daan na muna tayo ng Ayala Malls, Manila Bay. Doon na rin tayo mag-lunch. Okay, so sa scan lang yung ticket dito. Narinig na si Gian Bernardo. Yan ang playlist natin ngayon, Cup of Joe. Kaya na, mag-lunch na muna tayo fam sa Ayala Malls, Manila Bay. Alam nyo ba fam, quick story time. Nung nagtatrabaho pa ako dito sa Makati, nilalakad lang namin itong Ayala Avenue, pasakay ng MRT Ayala. Ayan no, diba? Magkakalugtong na yan. Glorieta, SM Makati, tapos MRT na. Wala lang, share ko lang no, yung ating humble beginnings dito sa Makati. Na nung panahon na yun, ang hirap na nga rin mag-commute nun eh. Pero ngayon, mas pinalala pa talaga, no? Lalo na yung MRT. So ayan, naalala ko lang kasi ito yung nilalakad namin noon. Kasi naalala ko noon fam ha, more than 10 years ago. Siguro mga 2012, 2013, 2014, ayan. Yun yung kapanahunan na naglalakad kami dito. Kasi ang way ko talaga, sasakay ako ng bus dito sa Ayala Avenue, papuntang Hilpuyat. However, kapag gabi na ako nag-out at hindi ko na maaabutan yung LRT, nag-MRT na ako, paikot doon sa Trinoma. Kasi hanggang 9 o'clock lang yung LRT nun. Tapos dadaan siya ng Hilpuyat Avenue, mga 9:15. Pag alam kong hindi ko na siya aabutan, dito na kami dumadaan sa kabila, sa MRT. Nung time na yon, more than 10 years ago, ang hirap na sumakay dito fam ng tren, lalo na dito sa MRT Ayala Avenue. Tapos isakto mo na rush hour, pauwi na yung mga tao, like 6 o'clock, 7 o'clock ng gabi. Naku po, as in, napakahirap sumakay dyan. Pero alam nyo, nakikita ko yung mga post ngayon, mas pinahirap pa ngayon, parang mas lumala yung pila ng MRT, tapos yung mga ibang stations, grabe yung pila, maabot na hanggang baba. So ayun, ang hirap no, ang hirap mag-commute dito sa atin. So nung time na yun na nag-work ako dito fam, isa yun sa sinakuan ko eh, yung traffic sa Makati. Imagine niyo ha, more than 10 years ago na yun, sinukuan ko na yung traffic sa Makati. What more pa ngayon, di ba, na mas lumala na yung traffic, yung pila sa tren. So yun lang, na-share ko lang naman fam, kasi part yun nung aking humble beginnings talaga, na nung nag-work pa ako sa corporate dito sa Makati, kasi dito ako nagsimulang mag-work eh. Grabe yung struggle nun as a rank and file employee, na magkano lang sinasahod ko nun, 10,500 pesos per month. Tapos may mga deductions pa yun, di ba? Yung net ko na lang 4,000 or less than 4,000 per cut off. Pinagkakasya ko yun, yung kalahati nun binibigay ko pa kay mamang. Tapos yung kalahati nun, pagkakasyahin ko na yun, pamasahe ko. Hindi ako gumagastos ng pagkain nun kasi nagbabaon ako nun. Ang baon ko pa nun palagi yung mga tuna egg, tosino, yung mga ganyan ba, itlog, hotdog. Babaon talaga ako fam, kasi nga hindi sapat talaga eh, no? Kaya nung mga time na yon, wala akong pang, kunyari mag-aayaan yung mga friends na lalabas. Kabado na ako niyan. Kasi syempre saktuhan lang yung pera ko, diba? Kaya hindi rin ako masyadong lumalabas-labas noon. Tapos inaharap ko talaga yung traffic dyan sa tren, sa LRT, sa Ayala Avenue, yung unahan sa sakayan ng bus, hinaharap talaga namin yan. Kasi wala naman kaming choice noon eh. In fact, sobrang thankful pa nga ako noon, kasi nga nakapasok ako sa Makati, di ba? Eh nung mga time na yun, pag sinabing nag-work ka sa Makati, kahit na rank and file yung position mo, eh parang prestige na yun, di ba? Na nag-work ako sa Makati. So ayun, wala lang, na-share ko lang ang aking humble beginnings dito sa Makati. Every time yan na dumadaan ako dyan, parang naalala ko talaga yung mga sacrifices ko noon. Lalo na yung sa traffic talaga, ang lala talaga nung
tren, pati bus, grabe. Yun yung hindi rin natin maiwasan. No? Kaya ko pala naisip yun kasi pag napupunta tayo sa mga ibang countries, oo, iba-iba naman talaga tayo ng pamamalakad ng government and all. May mga nababasa rin ako niyan na di mo lang talaga maiwasan na ma-compare, no, yung transportation dito sa Pilipinas versus sa ibang countries. Kasi pag pumunta ka talaga sa ibang countries, makikita mo na ang laki talaga nung difference, no, ng transportation system natin dito, infrastructure, tapos yung mga highways, roadworks, iba talaga, no, pag sa ibang bansa. So yun lang fam, parang di mo maiwasang ma-compare, pero hopefully naman maayos pa yung transport system natin at maginhawaan talaga yung mga manggagawa natin, no? Lalo na yung mga middle class. Relate talaga ako dyan fam, na everyday na lang nagiging routinary na, no? Papasok ka pero magko-commute ka muna ng napakatagal, makikipagbakbakan ka pa sa MRT, mahabang pila, traffic pa pagbaba mo ng train kasi sasakay ka pa ng bus. Sobrang relate ako dyan kasi na-experience ko talaga yan fam. Kaya ngayon pag nakikita ko yan sa TikTok na ganun pa rin yung pinopost ng kalamihan sa atin na mga middle class na nagwo-work, nalulungkot talaga ako no, pag nakikita ko yung mga post na gano'n. Hoping na sana maayos talaga at matulungan yung mga nasa working class natin. Kasi di ba tayo rin naman ang mga nagbabayad ng tax. So sana pangalagaan, no, yung mga nasa working class. So maibsan man lang, no, yung hirap sa pagko-commute fam. Naniniwala ako malaking bagay na yun sa pag-improve ng way of life or quality of life ng mga nasa working class dito sa Manila. Kasi isa yun sa stress talaga, no, yung daily pagpasok, yung daily commute. Kung mawawala yun, makakapag-focus na yung mga employees sa ibang bagay at mas marami pang ibang pwedeng gawin, di ba? Like kung mababawasan yung pag-commute natin, yung oras na matatanggal doon, pwede mong gawin sa ibang bagay, sa hobbies mo or iba pa, spend time with your family, di ba? Kasi malaking time talaga yung nakukonsume nung pagko-commute dito sa atin. Nag-usap nga kami nila mamang kagabi. Kasi napanood namin yung Beijing-Shanghai vlog namin na nag-bullet train kami from Beijing to Shanghai. Sabi namin, sana meron dito, no? Kasi naisip namin, kung uwi tayo ng Leyte, mag-bullet train na tayo. Kasi si mamang gusto niya yung bullet train kaysa sa airplane kasi mas relax, diba? Tapos, konti lang yung time na hihintayin mo. Sabi namin, kung meron sana dito sa Philippines, mula dito sa Manila, mag-bullet train na tayo pa Leyte, diba? Kasi relax ka lang, or kunyari pupunta ka ng Boracay, o di mag-bullet train ka na rin pa Boracay, no? I know it's a long shot pero hindi rin naman malabong mangyari. Okay, dito tayo from sa Ayala Malls, Manila Bay. Sakto, kailangan ko mag-withdraw. Ayan ang ATM. Tapos punta tayo ng Watsons. So, nandito na tayo from sa Tim Ho Wan. Dito tayo magla-lunch. Order na ako ng Hong Kong wonton noodle soup. Ayan. So, soup siya na may egg noodles and may wonton. Order din ako ng siomai. So, ito ang lunch natin for today. Masarap dito yung kanilang sweet chili sauce. So, usually, nahalo namin yan dito para may konting kick. Kain tayo! May konting kick nga yung sweet chili sauce, diba? Na-miss natin ang Tim Ho Wan fam. So, ayan, kain tayo. Sarap ng egg noodles. Ang sarap din ng broth na gamit nila dito. Kasi malalasahan mo talaga yung shrimp na, alam mo yung parang ang tagal ng pinakuluan nung shrimp wonton. Favorite talaga natin, basta mga sabaw-sabaw, no? Mas nakakaganang kumain. Kayo ba fam? Team sabaw ba kayo? Team sarsa o team dry? Comment down below kung anong mas type nyo. Pero ako parang more on team sabaw ako, no? Ito yung wonton, no? Lagyan natin ng chili and soy sauce. Dito lang ating siomai. Alam niyo fam, isa sa mga pinaka-type kong siomai dito sa Metro is itong sa Tim Ho Wan.
Sarap talaga. Kasi malaman siya eh. Tapos pag sinarap sa'yo ng mainit na mainit, ang juicy at ang linamnam. Ayan. Tapos sausaw mo pa sa soy sauce na may chili. Ay, sarap. Okay, so tapos na tayo dito sa Ayala Malls, Manila Bay. 3:27 na ng hapon. So nagawa ko na rin lahat ng errands ko, fam. Hindi ko na binlog yung iba kasi bawal din mag-film sa ibang mga pinuntahan ko dito sa loob. Anyway, drive na muna tayo pa uwi. So less than an hour, nasa bahay na tayo. So drive na muna tayo pa uwi. Alright, nandito na tayo fam sa bahay. 4:30 na ng hapon ngayon. And yeah, that's it for this vlog. Sana nakapulot kayo ng magandang information, no? Sa vlog na ito fam, lalo na kung nagpaplano rin kayo na mag-apply ng China visa sa Chinese Visa Application Center. So kung meron man kayong mga tanong or kung meron man na kung hindi na isama pa, comment nyo lang yan sa baba tapos sisikapin namin na masagot lahat ng mga magiging questions ni Jan. So yun lang fam, maraming salamat sa panonood ng vlog na to and I'll see you on my next vlog. Bye!